Sa isang mundo ng aksyon at kagitingan, ang mga martial arts celebrities ay nagtataglay ng hindi matatawarang husay sa sining ng pakikipaglaban at disiplina. Ang mga kwento ng buhay nila ay puno ng pagsubok, determinasyon, at tagumpay sa larangan ng martial arts at show business. Sa bawat sipa at galaw, kanilang ipinapakita ang kanilang kahusayan at dedikasyon sa kanilang sining. Samahan natin sila sa kanilang paglalakbay sa mundo ng aksyon at pagpapakita ng kanilang galing sa bawat pagtatanghal at laban. Ang kanilang mga kwento ay isang patutuo ng kanilang tapang, talino, at puso para sa martial arts at sa kanilang mga tagahanga. Halika, samahan niyo akong balikan at alamin ang maikling kwento ng buhay ng ating mga iniidolong martial arts celebrities. Kung gusto niyo ng ganitong klase ng kwento, pakihit naman ang subscribe button para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong uploads. Maraming salamat po. Yukari Tsumura sa totoong buhay, na mas nakilala sa kanyang international screen name bilang Yukari Oshima, ay isang kilalang Japanese actress, martial artist, at action star. Siya ay isa sa mga pinakasikat na action stars sa Asia, noong dekada 80 at 90. Si Yukari Oshima, na mas kilala rin sa kanyang screen name sa Pilipinas bilang Cynthia Luster, ay kilala sa kanyang husay sa sining ng martial arts, at pagganap sa mga action films. Ipinanganak siya noong December 31, 1963, sa Nashiko, Fukuoka, Japan. Ang kanyang ama ay isang Japanese businessman, at ang kanyang ina naman ay isang Chinese fashion designer. Nagsimula siyang mag-aral ng Goju Seigokan Karate sa Eno-uji Dojo noong siya ay nasa junior high school. Dalawa sa mga sikat na martial artists at Asian action stars ang kanyang napangasawa, at ito ay ang kapwa niya aktor na sina Mark Cheng, na napangasawa niya noong 1991 hanggang 1995. At si Philip Ko naman, na napangasawa niya mula noong 1995 hanggang sa kamatayan nito noong 2017. Noong siya ay nasa elementarya, ang kanyang mga magulang ay naghiwalay. Pinili niya na manirahan sa kanyang ina, na noon ay nagpapatakbo ng isang maliit na restaurant. Bata pa lamang si Yukari Oshima, ay nag-aaral na siya ng karate. Noong junior high school na siya, ay naging kinatawan ng Kyushu sa ilang kompetisyon, at sa huli ay nanalo sa Woman National Karate Championship. Sa kanyang pagdalo sa Nippon College of Health and Physical Education para sa mga kababaihan, kung saan siya nag-aral ng pisikal na edukasyon, nakita niya ang pelikulang Young Master, na idinirehe at pinagbidahan ni Sing Lang. Dahil dito, siya ay naengganyo, at nagpa siya na mag-enroll sa JACO Japan Action Club, upang maging isang stuntwoman. Dahil marahil sa nakitaan siya ng galing sa martial arts bilang stuntwoman, at sa galing niya rin umarte, ay nakitaan siya ng potential, ng pagiging sikat na action star sa hinaharap. Dahil dito, ay kinuha siya upang gumanap bilang kontrabida, sa isang teleserye na, Electron Bioman, noong 1984, na ipinalabas sa Japan. Dahil sa kasikatan ng nasabing palabas, ay pinalitan niya ang kanyang pangalan, at ginawang Yukari Oshima.
Sumikat ng husto ang nasabing palabas, sa katunayan, ay umabot pa ito sa Pilipinas, kung saan ay sumikat din ito at naging patok sa mga Pinoy, lalong-lalo na ang mga batang 90s. Napansin ni Yukari Oshima, na sumikat ang kanilang palabas, subalit hindi naman gaano siyang napapansin. At para mas lumawak pa ang kanyang pangarap na sumikat bilang isa sa mga sikat na Asian action stars, ay nagpasya siyang lisanin ang Japan, at lumipat sa Hong Kong. Di nga siya nagkamali ng pasya, pagkat agad na pumaimbulog ang kanyang pangalan sa industriya ng action films sa Asia. Unang pelikulang kanyang ginawa sa Hong Kong, ay bilang kontrabida, sa pelikulang, Ricky O, The Story of Ricky, noong 1990, na pinagbibidahan ni Fan Siuong. Bilang isang martial artist, naging kilala si Cynthia Luster, sa kanyang mga action-packed na pelikula, kung saan, ipinapakita niya ang kanyang galing sa pakikipaglaban, at mga high-octane stunts. Ang kanyang karisma at kahusayan sa sining ng action films, ang nagdala sa kanya ng tagumpay, at pagkilala sa industriya ng pelikula. Si Yukari Oshima, ay nakilala rin at sumikat, sa kanyang mga pagganap sa mga action films sa Pilipinas. Mula nang siya ay makipag-collab, sa mga lokal na Pinoy actors, at gumawa ng ilang mga pelikula sa Pilipinas, ay dito siya binigyan ng screen name na, Cynthia Luster. Sa Pilipinas, naging popular si Cynthia Luster sa mga Filipino action films, kung saan, ipinamalas niya ang kanyang husay sa martial arts, at aksyon. Ang kanyang karisma at kahusayan sa sining ng pag-arte, ang nagdala sa kanya ng tagumpay at pagkilala, sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa sobrang kasikatan niya sa Pilipinas, ay tinagurian pa siyang The Female Jackie Chan, noong panahon na iyon. Ngunit, mas nakilala pa at sumikat ng husto si Cynthia Luster sa Hong Kong, isang kilalang sentro ng action films sa Asia, kung saan, siya ay naging bahagi ng ilang mga kilalang pelikula. Ang kanyang galing sa martial arts at pagganap, ay nagbigay sa kanya ng oportunidad na makilala sa mas malawakang audience, at maging isang international action star. Ilan pa nga, sa mga sikat na pelikulang kanyang ginawa, ay ang mga sumusunod. Millionaire's Express, noong 1986, kung saan, ay kasama niya ang iba't ibang Asian action stars, tulad nina Sammo Hung, at Yuen Biao. Angel, noong 1987, kung saan, kasama niya ang isang sikat din na Asian action star, na si Moon Lee. Outlaw Brothers, noong 1990, kasama si Frankie Chan. Angel Terminators 2, noong 1992, kung saan, ay nakasama naman niya, si Sibel Hu, at Moon Lee. Ilan naman, sa mga pelikulang kanyang ginawa sa Pilipinas, ay ang mga sumusunod. Kakambal Ko sa Tapang, noong 1993, kung saan, ay nakasama niya si Ricky Davao, at Robin Shou. Magkasangga 2000, noong 1993, kasama sina Monsur del Rosario, at Ricky Davao. Pintsek, noong 1994, kasama sina June Erestorinas, at Dennis Padilla. Once Upon a Time in Manila, noong 1994, kung saan, ay nakasama niya ang sikat na komedyante, na si Vic Soto. At, Tapang sa Tapang, noong 1995, kasama si Lito Lapid. Mula nang magretiro siya sa industriya ng pelikula, ay bumalik na siya sa kanyang sinilangang bansang Japan, kung saan, ay aktibo siya sa pagpopromote ng turismo sa kanilang bansa. Isa rin sa mga pinagkakaabalahan ni Cynthia Luster ngayon, ay ang pamahalaan ang itinayo niyang Yukari Oshima Action School, kung saan, ay siya ang pangkalahatang tagapangasiwa nito. Sa kanyang mga pelikula, ipinamalas ni Yukari Oshima, o Cynthia Luster, ang kanyang galing sa aksyon at martial arts. Naging inspirasyon siya sa marami, at naging simbolo ng lakas, determinasyon, at kahusayan sa larangan ng action films. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ng sining at entertainment, ay nananatili bilang bahagi ng kanyang alaala at pamana, sa mga manonood at tagahanga, ng action films.